Thank you sa mga nag-alala sa akin. Ano? Good morning. Oh. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Kami mag-aalala sa'yo. Ikaw na nga yung agresibo doon, tapos kailangan pa mag-aalala kami sa'yo? Sino ka ba? Ang tulad namin mag-aalala sa mga basurang tao? Kayo po ba'y nag-alala dito? Peg Wanson. Kung tatanungin ko kayo, press 1 sa hindi nag-alala, press 2 sa mga nag-alala. Kami mag-aalala sa isang basurang tulad mo? Ikaw na nga yung agresibo doon. Kailangan pa mag-alala kami sa'yo? Ay, naku po. Diyos mio, Marimar. Nag-alala talaga? At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Wala namang pake. Walang pake ang mga Pilipino kung okay ka o hindi. Ha? Wala kaming pake. Yung pake namin nandun sa binastos mong tao. Doon namin ibibigay yung pake namin. Kasi sila, hindi sila sanay sa na ipapahiya yung mga yan. Pribadong tao yung mga yan. Mamaya, na-trauma dahil sa ginawa mo. Diba? So, hindi pwede yun. So, dapat din po, aksyonan po sana ito ng ating gobyerno na itong ganitong klaseng lawyer, madisbar. Diba? Kasi hindi lang po ito yung unang beses is, pangalawa na po ito. Pangalawa na. So, dapat madisbar na po yung ganitong klaseng basurang attorney. Beautiful eyes ba yan o kirat? Sabi niya, MagSafe. Grabe ka naman. Tuloy. Mataas ang blood pressure ko kagabi. Ayan, paki namin ko. Kahit pa umabot ng 1,000 yung blood pressure mo. Kahit pa maghingalo ka, wala kaming pake. Sa mga bagong pasok dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin. Tuloy natin. Pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Gusto mo lang siguro, mayabang ka lang talaga. Diba? Mayabang ka lang. Akalain mo, Rolex, sinabi mo, hindi ka naka-Rolex, hindi ka naka-Gucci. So mayabang ka. Ma-pride ka. Yung aso ko mukhang nag-alala dahil sa kahol ng tao yan. Tao ba yan? Hindi ko nga po alam kung tao to. Ano sa tingin nyo? Ha? Ano sabi niya dito? Sabi niya dito. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Kaso pangalawang beses mo na yan. Hindi lang yan yung una. Pangalawa na yan. Kung ano yung ugali mo ngayon, ganun din nung nakaraan. Ganun din nung una. Yung mga inaway mo, tahimik. Ang malas mo lang ngayon, na matanda ka. Minalas-malas ka talaga ngayon. Bakit? Kalat na kalat ang video na to sa social media. At eto pa, kinuha pa ng media, ng mainstream media, yung video mo. At kalat na yan. At yung tao na inaway-away mo, napahiya yun. Diba? Sabi ko nga, mapribadong tao yan. Pinahiya mo sa publiko. Hindi lang po sa social media, kundi mismo. Sa lugar na yun.
Sila yung totoong napahiya, hindi ikaw. Kapal na mukha mo dahil ikaw, pinahiya mo sila sa publiko. Kung may problema ka dun sa tao, kailangan mo ba siyang sigaw-sigawan, bastusin, babuyin, sa harapan ng maraming tao? Ha? Expect na po natin. Ay, lawyer to eh. Magsisinungaling at magsisinungaling yan. Ganun yun. Trabaho po nila yan. Siyempre, yung sitwasyon, i-analyze nila yun. Kukontrahin nila ngayon yung mga sinasabi ng isa. Ganun talaga yan. Kaya lahat po ng sasabihin dito, lahat ng sasabihin nitong taong ito, hindi pwedeng paniwalaan. Yun lang yun. Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral at talagang speech ako doon. Yan. Hindi na siya stress na siya. Hindi na siya makapagsalita ng straight. Stress na. Ang banatan mo kasi yung mga public servant. Hindi yung mga pribadong tao. Mukhang nangangamoy kulungan na. Halos walang pahinga na. Ayun, paawa. Halos wala na akong pahinga. Si ganyan, binabanatan ko. Para ang dating, kaawaan ka ng tao dahil ganyan. Ha? Wag kami, wala kaming pake kahit pa isang buong ka mag-speech dyan sa buong taon. Kahit wala kang pahinga, ayan ang pake namin. Yan hindi na tuwid yung sa pagsalita niya. Kabado na siya. Pangat talaga. Ito. Hindi naman pwedeng palampasin yun. Hindi mo naman pwedeng palampasin yun, syempre. Diba? I-war freak ka eh. Wala ka sa lugar, kaya nagmukha kang tanga. Pag ilaalitusta ka na. Dinidefend ko nga ibang tao eh, pag ginaganon sila. Ayun nga no, dapat yung ipapaliwanag niya, yung sa issue, wag mo nang idama yung Pangulo. Stress ka na. Sarili ko pa. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Maniniwala ka dyan. Na dahil lang sa pag-ubo na yan, sinasabihan daw siyang ganun. Sa kanya pa mismo nang galing. Diba? Ang mga DDS po, sinungaling yan. Kaya wag po kayo maniniwala sa lahat ng sinasabi nito. Yan yung depensa niya. Para magalit kayo dun sa tao na yun. Diba? Yung tao nga na yun, kahit isang beses, hindi nga sila nagsalita eh. Hindi natin narinig sa video na nagsisigaw-sigaw sila. Diba? Ang narinig natin dun sa video, siya. Tapos ngayon, siya na naman. Wala pang ang banat yung iba, wala pang ang sinasabi yung nakaaway niya. Siya, may salita na, may depensa na agad. May depensa na. Yung taong ito, na makapal yung mukha. Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. So anong gusto mong palabasin? Nagsisisigaw-sigaw yung babae, yung lalaki? Na, umuubo ka! Kita naman doon sa video kung sino yung agresibo. Diba? At saka sige, sakyan natin yung sinabi mo. Na ganun nga yung nangyari. Siguro hindi ka naman sinigawan Siguro kinausap ka naman ng maayos. In a good way, kung inisip mo na lang sana, ay hindi eh. Dito kasi, ako kasi may kailangan gawin at saka hindi naman malala yung ubo ko. Pwede naman ganun. Kalmado ba? Hindi yung sisigawan mo agad. Or kung galit ka sa kanya, Miss, ano bang pake mo kung mag-ubo-ubo ako dito? May problema po ba? Ganun ba? Hindi yung agresibo ka agad, sisigaw-sigaw ka, kala mo kung sino ka. Matandang kulangot ka lang naman. Kilala ko yan sila, kilala nila ako. So, ikaw na yung biktima ngayon. Ikaw na yung biktima ngayon. So, dahil biktima ka, dahil sabi mo, kilala ka dun,
Eh, may karapatan ka ng laitin yung mga taong yon. Naka-Rolex ka ba? Naka-Gucci ka ba? Oh. So, karapatan mo naman lait ngayon dahil sabi mo nga, sinita ka dahil umubo-ubo ka. Binigyan ka ba ng lisensya para mambastos? Binigyan ka ba ng lisensya para babuyin yung mga tao na yon? Ay, dapat to, madisbar tong bastos na to. Hindi nararapa to sa kanyang trabaho. Pa nga sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon. Sige. Sino kaya yung napahiya sa inyong dalawa? Ikaw? Ikaw? O yung kita naman sa video? Yung sinigaw-sigawan mo? Kaya lahat, alam mo kung ako, ako yung titingin dito sa video mo na to, lahat ng sinasabi mo dito, hindi ko papaniwalaan yan. Ha? Kasi kung totoo yung sinasabi mo, dapat dire-diretso ka magsalita. Hindi ka lutang, hindi ka nagluluding. Bakit nagluluding yung utak mo? Bakit hindi ka dire-diretso magsalita ngayon? Pinag-iisipan mo ba yung mga sasabihin mo? Hindi dire-diretso magsalita eh. Diba? Utal-utal. Ginawa ng tao. Sabihan ka ba naman? Don't you have money to buy a mask? Yan, isa pa. Ano daw? Don't you have money to buy a mask? Tamo? Yan, isa pa yan. Maniniwala pa ba kayo niyan na sinabihan siya ng ganon? Ha? Na kailangan niyang wala ka bang pera para hindi ka makabili ng ng mask or kailangan mo magmask, 'di ba? Kasi may ubo nga daw siya. Maniniwala pa ba kayo sa palusot ng taong ito, ng matandang ito? 'Di ba? Siyempre hindi. May sarili po tayong utak. Paganahin po natin. Huwag po tayong maging uto-uto. Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Alam mo, Gwanson, pag magkatabi tayo, uubo din ako. Wag mo lang akong sisitahin. Ha? Uubuhan kita. Sa gilid lang. Hindi naman sa pagmumukha mo. Diba? Kasi pag inubuhan kita, sa pagmumukha mo, baka sabihin mo naman, bastos ka naman, ballpoint man. And syempre, yung ubo ko, mahihiya din sa'yo. Diba? Mahihiya din sa'yo. Alam mo kung bakit? Naka-Rolex ka eh. Naka-Gucci ka eh. Diba? Tama yung sinabi ni Rudy Villegas. Kay PBBM nga, bastos ka. Wala kang respeto. Kilala ka na namin. Oy, Bluebird, salamat sa pagbisita. Salamat. Ingat. Kahit nasa public ka, Raquel Mall ka. Ama yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later, we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, siyempre, may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case. Siya pa yung nagreklamo. Inunahan niya. Strategy yan eh. Inunahan niya. Kasi posible po siyang kasuhan talaga nun. Kaya ang ginawa niya, inunahan niya. Tuloy. Unjust fixation and grave oral defamation. Last night, kahit kabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. Many people naman na alam mo, you have no dinner. Tanga ka na lang kung bakit mo, pati sarili mo, bakit mo pinahirapan. Pwede ka namang kumain eh. Diba? Kailangan pa bang ikwento yan? Wala kasi akong kain nung nakaraan.
Naka-Gucci ka, naka-Rolex ka, wala kang pambili ng pagkain. Bakit? Dahil busy ka or wala kang pambili? Yun ang nakakahiya, magyabang ka tapos wala kang pambili ng pagkain. Kung naka-Gucci ka, naka-Rolex ka, dapat may utusan ka niyan. O bili mo nga ako ng pagkain doon. Bili mo nga ako ng pagkain. Order na lang tayong pagkain, bili ka. Eh bakit walang ganun? Oh, wala kang pambiling pagkain. Ibig sabihin wala kang boy na mauutusan para bumili. Hampas lupa ka pala kung gano'n. So, ka magyayabang. Ikaw rin mismo yung namamahiya sa sarili mo. Kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that... Doon mo na sa korte sabihin yan. Sa korte mo na sabihin yan. Sus Mariusip naman. Diba? Puro ka dada ng dada dyan. Doon mo. Mag-file ka ng kaso doon sa nag-video sa'yo. Ha? Wala ka nang nagawa doon sa 2 years ago, binidyohan ka. Wala ka nang nagawa doon. Napahiya ka nga doon. Tapos ganun din yung sinabi mo. Bawal Tangina, i-public place yun eh. Rockwell, public place. Pwedeng mag-video, pwedeng mag-vlog doon. Diba? Kung ikaw ay nambabastos ka na ng mga tao doon, pwede kang i-video. Diba? Bawal sa'yo kasi baka madisbar ka. Oh. Is a criminal offense. Kaya, sana po, pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong katotohanan and story, and you can... Makikita namin yung buong katotohanan sa video na yon. At dun mismo sa video na yon, nakita namin kung gaano ka-war fake. At dito sa video mo na to, nakita namin yung totoong kasinungalingan mo. Comment and if you like to defend me in any Facebook post. Fuck! Diba? If you like? Sino po ba yung kailangan nating i-defend dito? Yung kanyang inabuso, yung kanyang pinahiya. Yun, dun tayo. Yun yung suportahan natin at ipagtanggol. Diba? Thank you very much. I'm okay. Wala kaming paki. Kahit pa nga mamatay ka na ngayon, wala kaming paki. Dahil di ka kumain, kasalanan mo yan. Oh, wala kaming paki. Okay ka man o hindi, wala kaming paki. I'll just rest today. Yun lang yung video ng isang matandang walang silbi, bastos, 'di ba? Hindi lang naman yun yung pinahiya niya eh. Hindi na lang naman yun yung binastos niya, 'di ba? Pati nga si Pangulong Bongbong Marcos, ginagago niyan. Binabastos niyan, binababoy niyan, winawalang hiya niyan, kung ano-anong kwento yung ginagawa. Bakit hindi pa ito madisbar? Diba? Ano ba yung mas malala na nangyari? Yung ginawa ni Larry Gadon o yung ginawa nito? Mas malala po ito eh. Isigaw po natin, magkaisa po tayo na dapat madisbar na tong Guanzon na to. Si Guanzon ang buang Cadiz City sa Basagulero ng Negros, Palusot, Kapal, Mata, Pobre. Talaga yan. Sabi ni Ricardo. Yan na. Maraming galit sa'yo. Maraming galit sa'yo, Guanzon. So, yan. Anong reaction nyo dito sa video ito? Comment down below mga pre. Ayan next topic po tayo. Siyempre, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating topic ngayon, kaya kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, like, share, subscribe, ring the notification bell para po updated ang lahat mga pre. So, ayan. Next topic na po tayo.